Taong 2012, biglang nagbago ang buhay ng 21-year-old criminal justice student na si Alicia nang bigla itong mabuntis. Bagamat hindi pananagutan ng kanyang ex-partner ang bata, kumpiyansa si Alicia na maitataguyod nito ng mag-isang anak. Subalit ang masaklap, hindi na ito kailanman mangyayari pa. Nang inaya si Alicia ng kanyang boss sa isang event, hindi na ito nakabalik pa ng buhay. Walang awang pinaslang si Alicia at ang baby sa sinapupunan nito ng kanyang obsessed manager na si Brian. Ngunit hindi doon nagtatapos ang karumal-dumal na krimen ni Brian. Matapos paslangin, ginawa nito kay Alicia ang higit pang kahindik-hindik na bagay. Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Alicia Bromfield Murder Case. Isinilang si Alicia Bromfield noong July 25, 1991 sa Plainfield, Illinois. Musmus pa lamang, solo na itong inalagaan ng kanyang inang si Sherry. Gayunpaman, naitaguyod nito ng maayos si Alicia. Ginawa nito ang lahat upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang panganay. Kinalaunan, nakipagrelasyon muli si Sherry at binayaan ng mga ito ng 2 anak. Bilang ate, nagpursige si Alicia para sa kanyang mga mas nakababatang kapatid. Sa abot ng kanyang makakaya, ibinibigay nito sa pamilya ang anumang maitutulong nito, lalo na pagdating sa pinansyal. Sa edad na 16, habang nag-aaral, kumuha si Alicia ng part-time job. Nagtrabaho ito sa isang store sa garden department ng isa sa pinakamalaking branch ng Home Depot. Tuwing winter season, mas kakaunti ang trabaho sa shop pero pareho pa rin ang sinasahod ni Alicia. Kaya naman gustong-gusto nito ang kanyang trabaho. At sa kanyang free time, mas napagtutuunan rin ito ang kanyang pag-aaral. Isa pa sa ipinagpapasalamat ni Alicia, kasama nito sa shop ang kanyang malapit na kaibigang si Jessica. Mas gumagaan at sumasaya ang trabaho dahil alam nitong nasa paligid lamang ang taong kanyang parating maaasahan. Gayunpaman, sa kabila ng tila ideal job nito, may isang bagay na inaayawan si Alicia sa kanyang trabaho, ang kanyang boss na si Brian Cooper. Si Brian, 36-year-old regional manager, ay halos 15 taon ang pagitan sa edad ni na Alicia at Jessica. Sa tuwing nasa paligid ito, hindi komportable ang magkaibigan. Una pa lamang, nasa radar na ni Brian ang dalawa. Mahilig itong makipag-flirt at umakto ng hindi nararapat sa harap ng kanyang dalagang subordinates. May mga pagkakataon pa na sinusubukan nitong hawakan ng magkaibigan. Sa puntong hindi na kinaya ni Jessica ang paulit-ulit na malisyosong behavior nito, kaya naman nag-resign ito. Habang si Alicia naman ay piniling tiisin ang ugali ni Brian dahil kailangan nito ang kanyang trabaho. Nang taong 2012, maraming nagbago sa buhay ni Alicia. Noon ay nag-aaral ito ng forensic psychology and criminal justice at nasa huling taon na ng kanyang studies sa Western Illinois University. Isang semester na lamang, makukuha na ni Alicia ang kanyang diploma at kalaunan ay makakahanap ng mas magandang trabaho na may maayos na boss. Ngunit bago pa man dumating ang kanyang graduation, hindi inaasahang nabuntis ito. Habang nasa college, nakadate nito ang isang lalaki. Maayos naman ang kanilang relasyon noong una, subalit nang malaman nito na nagdadalang tao si Alicia, bigla itong nanlamig sa kanya hanggang sa tuluyan na siya nitong iwan. Walang balak na sabing lalaki na panagutan ng baby. Sa kabila nito, nagdesisyon si Alicia na itaguyod mag-isang anak. Katunayan, sobrang excited nito sa bagong chapter ng kanyang buhay, ang maging isang ina. Pinangalanan nito ang baby ng Ava Lucille. Batid nito sa sarili na kaya nitong palakihin ng bata, lalo pat nakasuporta sa kanyang pamilya. Sa puntong yun, wala pang balak si Alicia na ipaalam sa kanyang manager at co-workers ang pagbubuntis. Nangangamba ito na maging dahilan nito ng pagkawala ng kanyang trabaho. Lalo pat kapopromote lamang nito, kaya naman tsak tataas ang kanyang sweldo. Higit niyang kailangan ng trabahong ito para sa kanyang sinapupunan. Kaya naman noon ay pinagpatuloy nito ang pagtatrabaho at mas lalo pa nitong pinagigihan sa kabila ng kanyang sitwasyon.
Samantala, bagamat malaki ang agwat ng edad, ginagawa ni Brian ang lahat makuha lamang ang atensyon ni Alicia. Ipinaparamdam nito ang malaking interes sa kanya. Subalit walang anumang intensyon si Alicia na makipag-date sa boss. Kaya naman hindi rin ito nagpaligoy-ligoy pa at diniretsa niya na ito. Sinabi nito kay Brian na katrabaho at kaibigan lamang ang turing niya rito. Ngunit walang balak si Brian na sumuko na lamang basta-basta. Pilit pa rin itong sinuyo si Alicia. Palagi niya itong inaalok lumabas kahit paparati rin itong tumatanggi. Hanggang sa nakaisip ito ng bagong approach kay Alicia. Ginamit nito ang kanyang posisyon upang kontrolin ito at makabawi. Nagsimula itong abusuhin ng kanyang kapangyarihan sa kanyang natitipuhang empleyado. Dumana si Alicia ng matinding psychological at emotional abuse kay Brian. Madalas nitong baguhin sa last minute ang schedule ni Alicia, dahilan upang makansel ang ilan sa kanyang doctor's appointment. Habang tumatagal, palala ng palala ang trato niya rito. Ipinapahiya nito si Alicia sa harap man ng mga katrabaho o customers. Hinahamak niya ito at tinatawag ng iba't ibang nakakainsultong pangalan gaya ng whore o slut. Dahil sa tumitinding harassment ni Brian, hindi na nag-atubili pang magsumbong si Alicia sa store management. Ipinaalam nito kung paano siya tratuhin ni Brian. Subalit sa kabila ng ilang beses na reklamo, walang ginawang aksyon ng management. Kaya naman nagpatuloy ang pang-aabuso nito. Hindi nito tinantanan si Alicia ng panghaharas. Ngunit kasabay nito ang pagpupumilit pa rin ni Brian na mapalapit sa kanya. Madalas pa rin siya nitong alokin na makipag-date. Pero walang intensyon si Alicia na sumama rito. Kahit papanay reject ni Alicia rito, ang ipinagkakalat ni Brian sa kanilang co-workers ay girlfriend niya ito. Isang araw, nagpa siya si Alicia na ipaalam na sa kanyang mga katrabaho ang kanyang pagdadalang tao. At si Brian ang unang pinagsabihan nito dahil ito ang kanyang direct manager. Gaya ng inaasahan, nang malaman nito ni Brian, nagalit ito. Agad nitong inalam kung sino ang tatay ng bata. Nang sabihin ni Alicia na walang balak panagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya ang baby, tila kumalma naman si Brian. Biglang nagbago ang aura nito. Bagkus, nag-offer pa ito kay Alicia na tutulungan niya ito kung kailanganin man ito ng suporta. Nag-alok pa ito na samahan si Alicia sa kanyang doctor's appointment. At agad naman itong tinanggihan ni Alicia. Hindi nito hahayaan na maging parte ng kanilang buhay mag-ina si Brian. Nilinaw nitong muli na hanggang manager lamang ang turing niya rito. Isang araw, nang ipaalam ni Alicia kay Brian na sasamahan ito ng inang si Sherry sa check-up, umusok na naman ito sa galit. Sinigawan at ipinahiya nito si Alicia sa harap ng customers. Wala itong pakialam sa mga taong naroroon. Sa puntong yun, hindi na kinayanan ni Alicia ang labis na panghahamak ni Brian. Napilitan na itong sabihin kay Sherry ang lahat. Labis ang gulat at galit nito nang malaman ang pagtitiis ni Alicia sa kamay ng kanyang malupit na boss. Wala itong inaksayang oras. Sinugod ni Sherry ang Home Depot upang kausapin ng personal si Brian. Matapos ang mahabang usapan, nagawang makalusot ni Brian sa kanyang mga kalokohan. Upang mas lalo pang makumbinsi si Sherry, umiyak pa ito sa kanyang harapan. Kaya naman noon ay napapaniwala niya ito na misunderstanding lamang ang nangyari. Matapos ang komprontasyon ni na Sherry at Brian, tila nag-iba naman ang ihip ng hangin. Nagbagong pakikitungo ni Brian kay Alicia. Sa loob ng ilang buwan, naging maayos ang professional relationship ng dalawa. Hanggang sa isang araw, humingi ng isang pabor si Brian kay Alicia. Ang samahan siya nito sa kasal ng kanyang babaeng kapatid. Ikakasal ito sa summer ng 2012. Gaganapin ang out-of-town wedding sa Door County, isang dinadayong lugar para sa weekend getaways. Dahil sa layo ng lokasyon at sa sitwasyon ni Alicia na noon ay halos 7 buwan ng buntis, magalang itong tumanggi sa imbitasyon ni Brian. Ngunit hindi nagustuhan ni Brian ang pagtanggi nito. Pinakaayaw nito sa lahat ay ma-reject. Kaya naman nang hindi pumayag si Alicia sa kanyang gusto, tinakot niya ito. Binigyan niya ito ng choice, ang sumama sa kanya o maghanap ng ibang trabaho. Walang nagawa si Alicia kundi sumang-ayon sa nais ni Brian. 2 months na lamang manganganak na ito.
Ang trabahong ito lamang ang kanyang tanging source of income. Batid nito na kung mag-resign man siya sa trabaho, walang anumang kumpanya ang basta tatanggap sa kanya na malapit ng mga anak. Alang-alang sa kanyang baby, napilitan nitong sumama sa wedding. Ipinaalam ni Alicia kay Sherry ang plano at siniguro nito na magiging maayos ang lahat. Sinabi nito na agad itong uuwi kinabukasan. Noong August 18, 2012, nagbiyahe sina Brian at Alicia ng 4 na oras upang makarating sa kanilang destinasyon. Nag-book ng kwarto si Brian sa Sun Bay Beach Resort. Pagkatapos ng ceremony, dito sila tutuloy ni Alicia. Subalit bago pa man ang kasal, isang tawag ang natanggap ni Sherry mula sa anak. Ipinaalam nito na pauwi na sila ni Brian. Ayon kay Alicia, nagkaroon sila ng argumento kaya naman nawala na ito ng gana na samahan pa ito. Pero dahil si Brian ang maghahatid sa kanyang kapatid sa altar, pinayuhan ni Sherry ang anak na ipaalam muna sa bride ang kanilang planong pag-alis bago gumawa ang mga ito ng anumang biglaang desisyon. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, isa na namang text ang natanggap ni Sherry. Tila nagkaayos na sin Alicia at Brian at napagdesisyon ng magstay at umattend ng wedding. Mula sa mga kuhang larawan sa wedding venue, makikitang masayang inihatid ni Brian sa altar ang kanyang kapatid. Samantala, sa ilang pictures ni Alicia at Brian, walang anumang bakas ng tensyon o senyales ng nangyaring pagtatalo bago yun. Pawang nakangiti ang dalawa sa kanilang mga kuhang larawan. Inabot ng gabi ang masayang selebrasyon. Kinabukasan, naghihintay na si Sherry sa pag-uwi ng kanyang anak. Ngunit sa halip na bumiyahe pa uwi, sa gas station dumiretso si Brian. Noon ay mag-isa ito at hindi nito kasama si Alicia. Hindi ito naroon upang magpagas o bumili ng grocery. Basang-basa si Brian nang pumasok sa convenience store at saka humiram ng telepono sa cashier. Pagkatapos ay kinontak nitong 911. Inireport nito ang isang kaso ng murder. I'd like to report a murder, please. A murder? Yeah. Nang tanungin kung kilala nito ang biktima, kalmadong inamin ni Brian sa operator na pinatay nito si Alicia. You know for sure that a murder occurred? Yes. Do you know if it was today that this happened? Last night. You witnessed it. Okay. Do you know where her body is? In the room. Sand Bay Beach Resort? Something like that? Do you know who murdered her? I did. You did. Okay. Was it an accident or were you angry or? It was intentional. It was intentional? No. Okay. Well, you're doing the right thing. I'm glad you called me. Matapos mag-report, hindi sinubukang tumakas ni Brian sa mga otoridad kundi hinintay niya ang mga ito upang siya ay dakipin. Mapayapa itong sumama sa mga pulis. Kasabay nito, sinugod na ng otoridad ang hotel kung saan naroon si Alicia. Nang pasukin ang kwarto, sa unang tingin, tila mapayapa ang paligid. Nasa sahigang bangkay ni Alicia, nakatakip ang ilang bahagi nito ng kumot. Maayos na nakahiga ang ulo nito sa unan na mistulang natutulog lamang. Subalit nang suriin na ng malapitan, doon na nakita ng mga ito ang nakakakilabot na sinapit ni Alicia. Tadtad ito ng pasa at galos na senyales ng paghihirap nito. Malinaw na brutal na pinatay si Alicia. Samantala, nasa police station na si Brian para sa interview. Habang kinakausap, kalmado lamang si Brian, bagamat paminsan-minsan ay bigla itong napapahagulhol. Ikwinento nito ang buong detalye ng makapanindig palahibong nangyari nang paslangin nito si Alicia. August 18, wedding day, nang magsimula ang away sa pagitan ni Alicia at Brian. Umaga pa lamang umano ay nagtatalo ng mga ito. Ito ay nang malaman ni Alicia na sa ibang hotel sila mag-i-stay at hindi kasama ng ibang guest. At ang higit pang ikinagulat nito, iisang room lamang na may single bed pa ang ibinook ni Brian. Sa labis na inis ni Alicia, sinabi nito kay Brian na pagkatapos ng wedding, tapos na rin ang kanilang pagkakaibigan. Bagay na hindi katanggap-tanggap para kay Brian.
Matapos ang ceremony, nagtungo na sa kanilang kwarto ang dalawa. Lampas hating gabi na noon at sobrang pagod na ng 7 buwang buntis na si Alicia. Kaya naman agad itong dumiretso sa higaan upang magpahinga. Habang si Brian naman ay wala pang planong tapusin ng gabi. Habang mapayapang natutulog si Alicia, nagpatuloy naman sa paninigarilyo at pag-inom ng alak si Brian na noon ay lasing na mula pahapon. Naglalaro sa isip nito ang mga sinabi ni Alicia ng umagang yon. Hanggang sa unti-unti nang mabuo ang galit nito at nagsimulang pag-isipan ng masama si Alicia. Una na nitong binalak na talian si Alicia. Kumuha ito ng cord at inilatag malapit rito habang natutulog. Subalit maya-maya pa, bigla itong nagising. Kinausap niya ito at inalok na manood ng TV show kinabukasan, subalit mariing tumanggi si Alicia. Doon na tuluyang umusok si Brian at nawala ng kontrol. Sinakal nito ang walang kalaban-labang si Alicia. Did you fight back? She did fight back, and then she was yelling about the baby. They don't do it to me because of the baby. Umiiyak itong nagmamakaawa para sa baby. Subalit walang pakialam si Brian. Hindi ito tumigil hanggat hindi nalalagutan ng hininga si Alicia at ang anak nitong si Ava. Subalit hindi doon nagtatapos ang karumaldumal na ginawa ni Brian. Did you have sex with her last night? Yeah, after I strangled her. Inamin nito sa mga pulis na matapos patayin, pinagsamantalahan nito ang wala ng buhay na si Alicia. Dagdag pa ni Brian, gusto nitong makita ang hubad na katawan ng kanyang biktima. I just wanted to see her naked, I guess. Okay. And then did you take your clothes off or were you already? Yes. I just took my pants off. How long did you have sex with her? Probably a minute or two, maybe 3 tops. Sa huli, malinaw na inamin ni Brian na intensyon nitong paslangin si Alicia. At nang tanungin kung anong motibo nito ng pagpaslang, sinabi nito ang isang walang saysay na linya. Ayaw umano nito na magbiyahe ng malungkot mag-isa pa uwi. Nang mapagtanto ang kanyang mga ginawa, sinubukang magpatiwakal ni Brian gamit ang kutsilyo at corkscrew, subalit nabigo ito. Hanggang sa makatulog na umano ito sa may bathtub. Kinaumagahan, nagtungo ito sa malapit na beach upang lunurin ang sarili. Bagamat nagpanik umano ito kaya hindi ito natuloy. Doon na ito nagpasyang sumuko sa mga pulis. Dahil sa mga revelasyong ito, naaresto si Brian at nakasuhan ng 2 counts of first-degree intentional homicide and third-degree sexual assault of a corpse. Ngunit sa kabila ng detalyado at recorded nitong confession, sa kanyang unang trial, nagplead si Brian ng not guilty. Ayon kay Brian, sobrang lango nito sa alak nang mangyari ang murder. Ginamit nito bilang depensa ang tinatawag na voluntary intoxication. Sa trial na ito, nabulgar ang iba pang ebidensya ng deadly obsession ni Brian kay Alicia. Nang kalkali ng kanyang laptop, natagpuan ng otoridad ang mga palihim na kuhang video ni Brian kay Alicia. Nadiskubre ng mga investigador na mayroon itong hidden camera sa kanyang apartment kung saan nare-record nito si Alicia sa tuwing gagamit ng banyo. Nakatago ito sa binutasang estante sa kanyang bathroom. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang boss, inuutusan nito si Alicia na ilakad ang kanyang aso. Kaya naman nagpupunta ito sa kanyang apartment upang kunin ito. Maging sa hotel na kanilang tinuluyan noong wedding ay naglagay rin ito ng spy camera sa banyo upang panoorin si Alicia habang nagsha-shower. Tumagal ang trial ng ilang araw. Labis ang gulat ng lahat nang dumating na ang hatol. Ang jury. 2 sa babaeng jury ang pumabor sa depensa ni Brian na intoxication. Hindi matanggap ng pamilya ni Alicia na pinaniwalaan ng 2 jury ang alibay ni Brian sa kabila ng sangkatutak na ebidensya, dagdag pa ang pag-amin nito. Dahil sa hindi katanggap-tanggap na resulta ng trial, hindi sumuko si Sherry para sa hustisya ng kanyang anak. Nagsimula itong mangampanya upang palitan ng batas ukol sa paggamit ng voluntary intoxication bilang depensa sa trial. At nagtagumpay si Sherry.
Naban ang depensang ito hindi lamang sa Wisconsin kundi sa iba pang 31 states. Nangangahulugan na sa mga lugar na ito hindi na maaaring idahilan ng alak sa paggawa ng krimen. Makalipas ang 1 taon, humarap si Brian sa kanyang ikalawang trial. Tumestigo rin noon ang ibang wedding guest ukol sa mga ikinilos ni Brian noong party. Matapos ang wala pang 1 oras na trial, lumabas na ang hatol. Guilty sa pagpaslang sa mag-inang Alicia at Ava. Nasintensyahan ito ng 2 life terms without the possibility of parole. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.